Naranasan mo na rin ba yung bigla ka nalang hindi kinikibo ng isang taong mahalaga sa'yo? Hindi sumasagot sa messages mo, hindi tumatawag, parang hindi ka nag-exist sa mundo niya. Alam mo ba, ayon sa research ng mga psychologist, ang silent treatment o ang tinatawag ding stonewalling ay isang anyo ng emotional manipulation o avoidance na pwede magdulot ng stress, anxiety, at mababang self-esteem sa taong tinatarget nito. Nakakabaliw, di ba? Ang dami mong tanong sa isip mo. May nagawa ba akong mali? Galit pa siya? Dapat ko na bang sukuan? Pero teka lang, paano nga ba dapat mag-respond kung ikaw ay binibigyan ng silent treatment? Ang silent treatment ay tinatawag ding stonewalling. Ibig sabihin, para may invisible na pader o harang na inilalagay ang isang tao para hindi ka makausap o makalapit. Hindi lang ito simpleng hindi pag-reply sa text o chat, kundi isang paraan ng pag-iwas, pagputol ng komunikasyon, at minsan, pagpaparating ng galit o sama ng loob ng hindi nagsasalita. Tandaan, ang silent treatment o stonewalling ay hindi lang tungkol sa hindi pag-uusap. Ito ay isang anyo ng emotional response. Minsan ay passive-aggressive at madalas, ginagamit ng tao para maparating ng damdamin, magparamdam ng galit, o minsan para lang umiwas sa mas malalang away. Pero hindi ibig sabihin na ikaw na agad ang mali o ikaw dapat ang mapaka-stress. Narito ang 5 tips kung paano mo haharapin ang silent treatment o stonewalling para hindi ka masaktan ng sobra at para matuto ka ring maging mas mahinahon at matalino sa relasyon mo, sa pamilya, o sa mga kaibigan. Tip number 1. Iwasan ang mabilis na pag-react at huwag basta-basta mag-assume. Kapag naramdaman mong nilalayuan o hindi ka kinikibo ng taong mahal mo, normal lang na magtaka o mag-alala. Pero ayon kay Don Miguel Ruiz, mahalagang prinsipyo ang do not make assumptions. Ibig sabihin, huwag agad magpadala sa emosyon at huwag basta-basta mag-isip ng masama o mag-conclude na ikaw ang dahilan ng katahimikan. Bago ka mag-react, huminga ka muna ng malalim. Baka pagod lang siya, may iniisip na personal, o may pinagdadaanan na hindi mo alam. Laging tandaan, hindi lahat ng katahimikan ay tungkol sa iyo. Maaring galing siya sa isang stressful na araw sa trabaho, kaya hindi agad makareply o makausap. Kung agad ka naman magagalit, mapaparinig, o mag-a-assume, posibleng mas lumala ang sitwasyon. Kaya bago ka magtanong o sumagot, tanungin mo muna ang sarili mo. Sigurado ba akong ako ang dahilan ng kanyang katahimikan? Kung hindi ka sigurado, mas mabuting maghintay at bigyan ng espasyo ang isa't isa. Ang hindi pag-a-assume ay nakakatulong para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mas mapanatili ang respeto sa isa't isa. Lalo na kapag may silent treatment na nangyayari. Tip number 2. Do not chase, just give space. Mahalaga ang space, lalo na kung ang tao ay galit, nalulungkot, o overwhelmed. Hayaan mo muna siyang mag-isa, mag-isip, at mapahinga. Hindi mo kailangang i-text ng sunod-sunod, tawagan ng paulit-ulit, o pilitin siyang magpaliwanag agad. Kapag pinilit mo siyang magsalita kahit hindi pa siya handa, baka lalo lamang siyang lumayo o magalit. Ang pagbibigay ng espasyo ay tanda ng respeto, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo na rin. Habang hinihintay mo siyang maging okay, bigyan mo rin ng space ang sarili mo para mag-reflect at mapahinga. Tip number 3.
Gumamit ng mga phrases that call out the behavior but do not call for a response. Halimbawa, imbes na paulit-ulit ka magtanong o pilitin siya mapaliwanag, mas mainam na sabihin, napapansin kong tahimik ka. And to be honest, it feels like a punishment. Nandito lang ako kung gusto mo magkwento o mag-open up. Sa ganitong paraan, na ipapahayag mo ang sarili mong nararamdaman at ipinapakita mo ang malasakit mo. Pero hindi mo siya pinipilit o nilalagay sa alanganin. Ipinaparamdam mo lang na bukas ka makinig, anumang oras na handa na siyang magsalita. Ang ganitong approach ay nagpapakita ng suporta at pag-unawa, hindi pressure o demand. Hayaan mo siya mag-open up sa sarili ng oras at paraan kapag siya ay komportable at handa na. And lastly, tip number 4, let go and live your life. Enjoy your day. Habang hinihintay mo siya maging handa, huwag mo hayaang maapektuhan ang buong araw mo ng silent treatment. Ituon mo ang oras at lakas mo sa mga bagay na nagbibigay saya at kapayapaan sa iyo. Magbasa ng paborito mong libro, mag-exercise, kumain ng masarap na pagkain, o makipagkwentuhan at tumawa kasama ang ibang kaibigan o pamilya. Sa halip na mapakalunod sa sakit at pag-aalala, piliin mo mag-focus sa mga bagay at gawain na napapagaan ng loob at nagbibigay ng kaligayahan sa iyo. Tandaan, hindi mo kontrolado ang reaksyon o desisyon ng ibang tao. Pero ikaw ang may hawak sa kung paano mo mamahalin at pahahalagahan ang sarili mo. Lagi mong isaisip, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula muna sa sarili. Hindi madali ang makaranas ng silent treatment o stonewalling, lalo na kung mahalaga sa iyo ang taong nagbibigay sa iyo nito. Pero tandaan, hindi mo kailangang pilitin ang sarili o ang ibang tao para lang maayos agad ang lahat. Piliin mo maging kalmado, maunawain, at maghintay hanggang maging handa na kayo mag-usap ng maayos. Huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang pananahimik ng iba. Ang mahalaga, alam mong ginawa mo ang tama. Napakumbaba, nagbigay ng space, at inalagaan ang sarili mo. Kapag bumalik siya at handa na makipag-usap, maging open ka. Kung hindi, piliin mong mag-move forward at mag-focus sa mga taong tunay na marunong makipag-communicate at mapahalaga. Laging tandaan, deserve mo ng respeto, deserve mo ng healthy na relasyon, romantic man, pamilya, o pagkakaibigan. Kung may sarili kang karanasan o tips, i-share mo sa comment section. Baka makatulong din sa iba. Maging mahinahon, maging mapanuri, at higit sa lahat, mahalin mo muna ang sarili mo. Ito ulit si Raddy G, nagpapaalala sa inyo na you matter at mahalaga ka. Huwag mong kalimutang pahalagahan ang sarili mo.